Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong naaalala nyo naman nung nakaraan ho, birthday ni Digong, may mga DD shit na vlogger ho tayong mga kababayang mga OFW sa bansang Qatar. Piling nila Maynila o piling nila Metro Manila o piling nila Pilipinas. Yung bansang Qatar, ayun, lumabas ng tahanan nila. Nagprotesta, nagrally. Sumigaw-sigaw ng siguro ng mga bring him home. Doon sa sa kalsada ng Qatar. Ayun. Inaresto ho ng mga gobyerno o ng kapulisan ho ng Qatar. Una, wala daw bail yan. Hanggang litisin yung kaso, nakadetain sila. Kasi yung ganyang pagkilos dyan sa Qatar, hindi ho pinapayagan ng gobyerno ng Qatar. Bawal sa kanila yan. Hindi naman, kumbaga, hindi uso sa kanila yung mga ganyang nananawagan sa gobyerno. Ang tao dyan, nagpapasakop sa gobyerno kung anong desisyon yun. Hindi katulad dito, marami kasing mga anti-government dito nung nakaraan, mga kababayan, may balita. Yung tatlo daw, nakapansamantalang laya na. May mga natira pa doon. According din dito kay Undersecretary ng PCO, Attorney Claire Castro, wala raw bail ito ngayon mga kababayan, dahil sa ang ating presidente, minamahal nating Pangulong President Bongbong Marcos, maayos ho ang pakikipagrelasyon sa gobyerno ho ng Qatar. Although, sa akin, masakit ito Kasi isipin mo, no? Lumabas sila ng tahanan nila, nagprotesta, nagrally, ang panawagan, bring him home. Tapos, winawalang niya, binabastos, binabalahura ang ating gobyerno, si Pangulong Bongbong Marcos especially. Tapos, nung nahuli, ang mag-aasikaso gobyerno, ang makikiusap si Pangulong Bongbong Marcos. Kung gago-gago presidente natin, iaareglo pa ba kayo dyan? Di hayaan na lang kayo. Kung tutusin, kahit hayaan kayo dyan, hindi naman kayo problema talaga. Pwede kayong tiisin hindi katulad ni Digong. Ano sabi niya dati doon sa OFW na nakauwi na dito? Si Mary Jean Veloso. Di ba inuutusan niya yung bansang Indonesia ba yon? Na, sige, prosecute nyo. Naalala nyo? Sige, prosecute nyo. Hayaan daw bitayin. Siya pa nag-uutos. Si Pangulong Bongbong hindi. Inareglo si Mary Jean Veloso. Yun daw ang kauna-unahan history sa mundo na mayroon ng hatol na bitay na ay areglo na ay uwi pa rito. Sipin mo yun? Yung ba ang kabangagang isip? Ang bangag, yung katulad ni Digong na, sige, prosecute nyo, patayin nyo, bitayin nyo. Yun ang kabangagang isip. Kasi kung totoong bangag si Pangulong Bongbong, mangyayari pa ba itong mga ito? Mangyayari pa ba itong mga ito? Maaareglo si Mary Jean Veloso, maaareglo itong mga ito. Isipin mo, no bail. No bail, nagawa ng paraan. Dahil ngayong araw na ito, mga kababayan, may balita. Ang 17 Pinoy, lahat-lahat, na inaresto, dinitain ho dyan sa bansang Qatar dahil gumawa ng pagkilos, pagprotesta, rally dyan sa Qatar, hindi lang ho basta pansamantalang may kalayaan. Dinismiss na yung kaso. Nilibre na, tapos na, wala nang kaso. Isipin nyo yan. Anong sabi rito? Makinig kayo mga DD shit
Lalo na kayong mga OFW na 17 na Pinoy. Tinulungan ng gobyerno, especially yung Pangulong BBM, nakipag-areglo sa gobyerno o presidente o prime minister ba yan ng Qatar. O after nito, ano masasabi ninyo? Ano masasabi niyo sa gobyerno natin? Ano masasabi niyo kay Pangulong Bongbong? Dapat nga hingan kayo ng statement na humingi ng sorry sa gobyerno kay Pangulong Bongbong Marcos. Buti nga wala mga kahilingan pang ginagawa sa inyo. Commercial break. Hanggang nyo. Kanina ay nakapagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Qatari Ambassador to the Philippines, Al Humidi. Sinabi ng Qatari Ambassador na pinalaya na ang 17 na inaresto sa Qatar at dinismiss na rin ang mga kaso laban sa kanila. Isipin nyo yun. Isipin mo, no bail. Habang nililitis yung kaso, nakakulong na kayo. Tapos pinalaya na kayo ngayon, kahit no bail, pumayag, dinismiss pa. Pwedeng palayain lang kayo, pero ang kaso hindi dismiss eh. Ongoing eh, pero nasa kalayaan kayo. May kaso pa rin. Pansamantalang kalayaan lang. Isipin mo dahil sa ating gobyerno, dahil kay Pangulong Bongbong Marcos at magandang relasyon ng Pilipinas dyan sa bansang Qatar, hindi lang pansamantalang kalayaan. Dinismiss na, binasura na ang kaso. Ibig sabihin, nalibre kayo. Ha? Ano? Bangag pa more. Pakinggan natin. Ayon kay Ambassador Al Humidi, ito raw ay refleksyon ng maganda at matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ang pagpapalaya ay bunsod ng utos ng Pangulong Marcos na tulungang makalaya ang DMW, ang na-17. Isa po itong good news. Po Friday lang po nang in-announce ni DMW Secretary na provisionally release lang po. And in span of 3 days, biglang ito ina-announce nyo na po na dismiss na po yung kaso. Can you expound on that? Yeah. Isipin mo, narinig mo yung reporter. Nung Biyernes lang, ang pakiusap, pansamantalang kalayaan lang. Bumilang ng 3 araw, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. Dismiss na kaso. Bangag pa more. Pero si Digong. Ano sabi sa gobyerno ng Indonesia? Sige! I-ano nyo, tawag dito, tuloy nyo ang bitay. May tawag din, binanggit ko kanina eh. Ituloy nyo, sige! Inuutusan pa ni Digong yung bansang Indonesia na bitayin si Mary Jane Veloso. Inuutusan pa. Persecute nyo! Sabi ni Digong. Yes, yan po ang magandang balita natin. Nakikita po natin kung gaano po ba kabilis magtrabaho ang ating Pangulo. Kaya parang ito po ay taliwas sa mga bintang ng iba na walang nangyayari sa ating bansa. Ito po ay talagang tinutukan po ng ating Pangulo para po mabigyan po ng tulong ang 17 na kababayan natin dito sa Qatar. At ito nga po ang naging resulta na madismiss na po ang kaso at mapalaya po sila. Yusek, alam na po kaya ba nung pamilya ng 17 na OFW? Kanina lang po kasi nagkaroon ng pag-uusap at ito po ay naging pinal na po at kaya po ito ay naibigay natin po good news sa kanila. Malamang po kung sila po ay nanonood ngayon ng press briefing ay malamang ay lumulundag na sila sa katuwaan. Yusek, regarding pa rin po dun sa 17 na Filipinos in Qatar. So ma'am, does that mean na they can go back to their normal lives? Pwedeng magtrabaho ulit sila sa Qatar or if they choose to, they can return to the Philippines? Opo, sinabi naman po na sila po ay napalaya na at maaari po sila magtrabaho. Choice na po nila po kung ano po yung gusto nila. Tignan mo. Putik, balik trabaho pa! Parang walang nangyari. Sabi ko nga sa inyo, kahit pabayaan kayo ng gobyerno doon, pabayaan kayo ni PBBM, wala namang magiging problema. Dadalo yung ekonomiya dito. Pero hindi kayo pinabayaan dahil trabaho ng gobyerno, iligtas kayo, pakiusap kayo, makalaya kayo, ganito ganyan, dahil mukha kayong nawawala sa sarili na.
Kumbaga sa Biblia, para na kayong mga nawawalan tupa, di nyo na alam ang ginagawa at mga iniisip ninyo. Ano sabi ni Undersecretary Claire Castro? Ano man ang sinisigaw, ano man ang kulay niyan, dapat iligtas yan. Pakiusap, paglaban, iareglo. Dahil, trabaho, ano kayo responsibilidad kayo ng gobyerno. Oh. Tingin mo ba kung totoong bangag si PBBM, makakalaya pa kayo? Ganyan ba mag-isip ang bangag? Binibigyan kayo ng malasakit kahit winawalang niya nyo yung tao. Ha? Samantalang si Digong, ano sabi dun sa bansang Indonesia? Sige, si Mergin Veloso, sige, i-persecute nyo yan. Bitahin nyo. Oh. Ay, sino nakaligtas kay Mergin Veloso? Tinutuon ni Pangulong Bongbong yung pangako niya noong 2022. Oh, isa sa tatrabahuin nila si Mergin Veloso. Isipin mo, sa kasaysayan daw ng Pilipinas, ngayon lang nangyari ang isang kababayan nating may hatol ng bitay, napauwi pa. Naareglo pa. Nailigtas. Salamat sa ating gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Mga kababayan, paalam po pansamantalang inyong lingkod, Host Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.